Ayo, what's up? Welcome back din sa ating Child It's Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol, mga kababayan, at ngayon ay pag-uusapan natin ang patuloy na paglakas po ng Armed Forces of the Philippines. Paano po natin nasabi yan? Ayan, pagbili ng maraming armas, matutuloy na. Fighter jets at warships, mabibili na ng Pilipinas. Alright, so ang balitang ito galing po sa channel ni Sir Romiel TV. Nandiyan po sa ibaba ang link ng kanyang channel. Supportahan po natin yan mga tol, mga kababayan. At syempre, hiningi ko rin po ang inyong suporta dito po sa ating isang channel. Dito po sa Frontline News PH. Nandiyan din po sa ibaba ang link. At hinihiling ko rin din po ang inyong suporta dito po sa Angkasangga Party List para po sa mga kababayan nating mga riders at mga tricycle drivers. Alright, sa atin na pag-usapan ng mga balitang ito at wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Kayo ba, mga tol, mga babayan, pabor, na patuloy tayong magpalakas ng ating puwersa, bumili ng fighter jets at warships ang ating gobyerno? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go. Alam natin na nitong mga nakalipas na taon ay naging mabagal ang pag-usad ng AFP Modernization Program dahil na rin sa hindi sapat ang nilalaang pondo ng Philippine government upang mabili ang lahat ng gustong bilhin ng ating hukbong sindatahan upang madepensa ng teritoryo ng bansa. Hindi ko rin alam kung bakit Naiisip ko lang sana wag naman mapunta lahat sa bulsa. Yung pong ibang budget natin. Sayang, mapupunta lang sa mga taong nangungurap lang dyan. Diba? So yung mga pera sana na yun mapunta dito sa mga magagandang proyekto. Kagaya po nito, yung pagbili natin ng mga fighter jets at warships at pagpapalakas ng ating Philippine Coast Guard. Sayang naman yung ating ginagawang pagbabantay dyan sa ating easy. Kung kukunti lang yung barko natin, tapos yung pera malalaman natin na ibulsa. Diba? Ang daming proyekto ng gobyerno, diba? Na sana yun ang inuuna ng mga tao na yun. Actually mga tol, mga kababayan, hindi naman natin pwedeng sisihin din talaga yung nasa itaas, yung Pangulo. Bakit kamo? Yung mga ito para sa akin lang i-comment down niya sa ibaba yung mga opinion ninyo. Kanya-kanya tayong opinion mga tol, At irerespeto ko rin kung ano ang inyong mga opinion. Ito para sa akin lang bago natin ituloy to. Yung mga nagiging problema kasi ng ating gobyerno minsan, wala na dun sa taas. Ang problema kasi yung mga nandun na sa ibaba. Okay, so yung simpleng proyekto, lumalaki yung budget pero hindi natin matapos at talaga ng mga nagka-problema dahil lang iniisip nila kagad yung maisusuksok sa bulsa nila. Diba? Sana hindi ganon. Sana isipin din natin kagad muna yung mga mamamayang Pilipino. Paano tayo aasenso kung magkakanya-kanya tayo ng ating magkakanya-kanya tayo ng ating mga intention. Diba? Kung ang uunahin natin is yung mga pansarili na. Diba? So walang mangyayari sa Pilipinas pag ganun. So kaya ako nasasabi ko lang na minsan ang problema wala talaga sa Pangulo. Okay? Wala sa head of state. Ang problema nandoon, Mas madalas ang problema nandoon sa ibaba, sa ibaba ng Pangulo, diba? So kayo anong opinion niyo diyan? I-comment down niyo sa ibaba. Tuloy natin 'to. Hindi ito katulad sa Philippine Coast Guard na kung saan marami silang nabiling patrol vessels sa mga nakalipas na taon. Tulad na lang ng karagdagang 5 Teresa Magbanwa patrol vessels na kung saan nabili nila sa halagang $413 million o nasa 24 billion pesos na inutang nila mula sa bansang Japan. Ang isa pa dito ay ang nasa 40 patrol craft mula naman sa France na kung saan nabili nila sa halagang $438 million o nasa lagpas 25 billion pesos at inutang din ito ng ating Coast Guard mula sa kanilang bansa
kaya nabili nila ang mga naturang assets. Ito yung sinasabi natin mga tol, no? Kung ang China, maraming Chinese militia vessel na walang kwenta. Diba? Yung mga patrol vessel na ganito, mas maganda, no? Mas marami, pero may kwenta naman. Diba? Kesa naman yung ginagawa ng China na sasabihin nila, kami may pinakamaraming barko, no? Tapos mga wala naman palang kwenta. Wala rin, useless din yan, diba? Sa suma total, nasa 49 na barko ang inaasahang matatanggap ng Coast Guard pagsapit ng taong 2028 at makikitang naghahanda na talaga sila sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea laban sa pwersa ng China na pumapasok doon. At marahil ay kayo ay nagtataka kung bakit hindi ito ang gawin ng ating hukbong sandatahan upang matuloy na talaga ang mga proyekto sa AFP Modernization Program katulad ng matagal nang hinihintay na mga fighter jets para sa ating Philippine Air Force at mapalakas na talaga ng tuluyan ng pangdepensa ng bansa. Sa mga hindi nakakaalam, mayroong batas ang Pilipinas na nagbabawal o naglilimita sa pag-utang para sa pagbili ng mga defense assets para sa military, hindi katulad sa Philippine Coast Guard dahil sibilyan na ahensya ito ng gobyerno. Kaya sa bagong magandang balita na ating nakalap, mukhang matutuloy na talaga ang pagbili sa mga armas para sa ating hukbong sandatahan matapos sinabing nakatakda ng mag-issue ang ating presidente ng executive order na papayag sa foreign commercial funding para sa mga proyekto ng AFP Modernization Program. Kung matutuloy ito, ay uusad ng muli ang mga naglalakihang proyekto ng ating hukbong sandatahan katulad na lang ng multi-role fighter project na kung saan 4 na bansa ang nagpahayag na magpapautang sila sa Pinas tulad na lang ng South Korea na magpapautang kung ang kanilang KF-21 Boracay ang mapipili sa proyekto at nasa 40 fighter jets ang tinatarget bilhin ng Air Force. Wow, dami Kasama din ang bansang France na nagpahayag na magpapautang sa Pinas para naman sa kanilang mga Dassault Rafale multi-role fighter na pinakamahal na fighter jet na ino-offer sa ating bansa at para na rin sa kanilang mga ino-offer na Scorpion class attack submarine na kasalukuyang nangunguna sa proyekto. At ito talaga ang gustong gamitan ng loan ng Department of National Defense dahil gusto itong maging ligasiya ni Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. At kapag na-issue na ng presidente ang bagong executive order, makakabili na rin ang Philippine Navy ng mas capable na mga warships at hindi na lang magtitiis sa mga barkong gawa ng Hyundai Heavy Industries at makakabili na ng mga ibang offers tulad na lang ng Istanbul class frigate ng Turkey na nitong nakaraang taon lang din inoffer sa ating bansa at makikita talagang isa itong totoong frigate. Ito yung maganda, no? Uma-action na yung gobyerno natin, no? Hindi lang po sa dyan na rin sa West Philippine Sea, hindi lang po sa ibang parte ng Pilipinas, no? Nakikita natin, ina-actionan din talaga ng ating gobyerno yung mga pangangailangan natin, no? Internal defense, no? Sa mga Air Force, di ba? Sa mga AFP, sa Armed Forces of the Philippines, sa mga kasundaluhan natin, kasama na rin yung Coast Guard at Philippine Navy, di ba? Na siyang talaga naman nakatutok, no? Especially sa pagbabantay diyan po sa West Philippine Sea dahil tumataas nga yung tension diyan. At kailangan natin ng mas marami talagang barko na siya magpapatrolya, di ba? Kaya ng mga Istanbul class na magdala ng 16 na anti-ship missiles na doble kumpara sa kayang dalhin ng ating Miguel Malvar frigates. At napakatindi ng air defense ng warship na ito dahil kaya nitong magdala ng aabot sa 64 na surface-to-air missiles. Wow. Kaya hitik na hitik talaga sa armas ang frigate na ito at sana ibilhin ng ating Philippine Navy. Sinasabing ang bawat isa nito ay nagkakahalaga ng nasa $400 million o katumbas ng halagang nasa 23 billion pesos. Kaya kailangan talaga ng pagpapautang mula sa bansang Turkey. Maliban pa dito, mayroon ding ino-offer ang isa pang South Korean shipbuilding company na Hanwha Ocean na mga Ocean 4300 frigate na kasalukuyang pinakamalaking warship na ino-offer sa bagong frigate project ng Philippine Navy at inaasahan din na mataas ang presyo nito.
Kaya nitong magdala ng 8 anti-ship missiles at aabot sa 32 surface-to-air missiles, kaya mas maganda pa rin ang offer na ito kumpara sa offer ng Hyundai na sinasabing nangunguna ngayon sa proyekto. Ang tanging rason lang naman kung bakit nangunguna palagi ang Hyundai ay dahil ang kanilang produkto lang ang kayang bilhin ng Philippine Navy dahil na rin sa mababang presyo nito. Pero quality. Samahan pa ito ng freebies mula sa South Korean government katulad na lang ng mga karagdagang Pohang class corvette. Wow. Inaasahan rin na magagamit ang pagpapautang ng ibang bansa para sa pagbili ng karagdagang mga missile system katulad na lang ng NASAMS ng Estados Unidos na kanilang ino-offer sa Shore-Based Air Defense System project ng ating Navy. Subok na ang NASAMS sa totoong gyera at ito ang ginagamit ng Amerika upang protektahan ang airspace sa palibot ng White House at nakapagtala din ito ng 100% na success rate sa gyera ng Ukraine at Russia, kaya masasabing maganda talaga itong produkto. Umaasa din tayo na matutuloy na ang pagbili ng pinakahihintay din ng mga M142 HIMARS na matagal nang tinatarget din ng Philippine Army. Ito yung gustong-gusto ng Philippine Army natin, no? Itong HIMARS dahil talagang subok na to, no? Subok na to sa gera. Para sa kanilang coastal defense project. At sa mga hindi nakakaalam, pwede lamang gamitin ang mga pinautang na budget sa pagbili ng mga produkto ng mga nagpautang na bansa. Kaya kapag sa South Korea uutang ang Pinas, ay South Korean made weapons lang din ang pwedeng bilhin ng bansa. Alright, so yan mga tol, no? Sang-ayon ba kayo sa patuloy na pagpapalakas ng hukbong sandatahan ng ating bansa, Armed Forces of the Philippines, Philippine Air Force, Philippine Navy, no, Philippine Coast Guard, no, Philippine Army, di ba? Sang-ayon ba kayo na palakasin natin palalo yan, no? At bantayan, no, ang soberanya natin, no, especially diyan sa West Philippine Sea. I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Alright? Peace. I'm out.